Okay, good morning po sa bawat isa. Ayan. So, salamat. Ayan, nakapag-pray na kayo. So, pray muna tayo para sa ating mensahe naman. Ating pag-aaralan ngayong umaga. Sige po, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa panibagong kalakasan, panibagong pagkakataon, oportunidad sa bawat isa, maging sa fellowship, Panginoon, na pagkakataon na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat din po, Banal na Espiritu, sa pakikisama sa amin, pag-fellowship mo sa amin. Maging, Panginoon, ang pangako mo, may 2 o 3 nagkatipon dahil sa iyong pangalan, ikaw ay naroon. Kaya we acknowledge you, Lord. At dahil yan, ay patuloy po kaming nananalangin at umaasa na ikaw ang kakatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. We pray for that, Lord, pagkat sinabi mo ang aming papanalangin ayon sa iyong pangalan, Panginoon Hesus, ay gagawin ng aming Ama sa langit. So, Lord, we believe it. Kung ulang man ang aming pananampalataya, tulungan mo po kami at alisin mo anumang balakid ng alinlangan, anumang balakid, Panginoon, ng kasalanan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Alisin mo ang lahat ng ito upang matanggap namin ang inihanda mong biyaya, pagpapala, pangako mo, Panginoon, sa bawat isa. Ay ikaw patuloy naming hinahayaan na kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mo kaming katagpuin, kausapin, patuloy mo kaming palakasin, patatagin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na maranasan namin ang kapayapaan, kagalakan, kasiglahan na nagmumula sa inyo. Lord, walang mga ito, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kung dahil sa biyaya mo, dahil, Panginoon, sa tulong at biyaya na aming tinatamasa mula sa iyo. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, at ikaw ang patuloy naming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, muli, magandang umaga po sa bawat isa. And hope na maganda ang ating umaga. Amen? Yeah. So, sige, basahin muna natin ang salita ng Diyos. Maganda, yung nasa ako na lang, para isa yung version natin. Yung unang natin, slides. Wala ba? Yung una. Tatagpuan natin sa Ephesians. Ayan. Episo 4. Ayan. 11 hanggang 17. 17. Okay, sabi niya po dito sa ang salita ng Diyos. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral, ang magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal, at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Verse 14, at kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ang isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang, na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Verse 15, sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. 16, at sa pamumuno niya, lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan sa panaganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig. Ang buong katawan ay lalago at lalakas. Yan. So, dito makikita po natin yung dahilan nung umalis ang Panginoong Hesus sa mundo. Siya yung dakilang guro, siya yung dakilang tagapagturo noon. Yan. At nung siya umalis ay nalungkot ang mga disciple.
Siyempre, wala na silang tagapagturo. Wala na silang leader. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng makakasama ninyo. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Binigay niya ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, dahil siyempre, Espiritu siya, hindi nakikita. Hindi katulad ni Jesus. Diba? Nung nandito siya, bodily, person to person, ay nangangaral siya. Yan. At dahil doon, ang ginawa ni Jesus ay sinugo niya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay, ang ginawa naman niya, ay nagbigay siya o nagkaloob yan, ng mga kakayanan. Yan. Kaya si Jesus noon, mag-isa lang siya. Pero nung umalis siya, dumami. At yun ay dumami ang mga bibig, kamay, paa ni Jesus. At yun ay dahil sa church, at ang church ay binigyan ng banal na Espiritu ng kaloob o kakayanan. At ito nga, at sabi niya rito, ang iba ay ginawa niyang apostol. So ang gumawa niyan, hindi tao. Ang tumawag, hindi tao, kundi ang Panginoong Hesus. Eh sabi niya, ginawa niya. Ang iba ay apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay mga ngaral, ang magandang balita, ang iba naman ay pastor at guro. So yan yung purpose kung bakit nung umalis si Jesus ay mas naging dumami. Yan, lumawak yung kanyang impluwensya sa mundo. Noon siya lang, saka yung mga apostol, pero more on talagang siya yung frontliner. Diba? Siya yung nagpapalayas ng demonyo. Yan, tapos inutusan niya yung mga disciple niya, yung mga ganon. Tayo ngayon dumami dahil sa tinatawag na church. Kaya nga sabi ni Jesus, I will build my church. Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Yan ang sabi niya. So, iglesia ni Kristo, hindi iglesia ni Pulano o sino pa mang tao. Kaya, ulitin ko, ang founder natin ay si Jesus Christ. Diba? Siya yung nagtayo ng kanyang iglesia. Unless na hindi ka totoong iglesia ni Kristo. Diba? So, dito, itinalaga niya, sabi niya, yung mga ito, sabi niya, upang, ito yung tinatawag nila ang fivefold ministry, ito yung tinatawag na equipping. Yan, ito yung panguna upang ihanda, sabi niya, upang sanayin ang mga mananampalataya. Yan. Kaya sabi niya, sa ganitong paraan, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. Yun, tayo po yun. Di ba? Pinabanal. Ibig sabihin, hindi tayo banal dati. Ngayon, pinabanal tayo ng Panginoon. Kaya bago tayo gagamitin ng Diyos, kailangan masanctify muna tayo. Ibig sabihin, mapabanal muna tayo. Diba? Yun yung paraan. Naalala ko lagi yung illustration ni Bishop Ariel noon. Sabi niya, ang mga doktor daw ay, totoo naman yun, ang mga doktor ay gumagamit ng iba't ibang hugis. Tama? Iba-ibang klase, mahaba, maliit. Pero isang bagay lang hindi nila pwedeng gamitin. Ano? Isang maruming bagay. Kaya ang Panginoon, ganoon din siya. Dahil banal siya, bago niya tayo gagamitin, kailangan tayo munang masanctify. Kailangan muna tayong mapabanal. Kaya sabi niya, ihanda. Yan. Sa paglilingkod, ang mga pinabanal. Diba? So, ang purpose, kung bakit tayo naglingkod ay, nung tumanggap tayo sa Panginoon, ay inihahanda tayo. Yan. So, may mga ginamit siya. May mga pinili siya. Sa ganitong paraan, sabi niya, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pamagitan ng pananampalataya, pagkakilala sa anak ng Diyos, sa ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Okay? So, ngayong umaga, pag-usapan natin, mahalaga, yung tinatawag na kahalagahan ng paglilinggo, ay kahalagahan ng paglago. Next slide nga. Pati ako ayan. Ang kahalagahan ng paglago. Yan, pinakamagandang word na alam ko o naisip ko na pwedeng magamit. Yung necessity, yan yung necessary, di ba? Kinakailangan, kahalagahan, mahalaga. Yung paglago. Yan. Kaya nga sabi ni Pedro, but be continue to grace. Sabi niya,
Kaya, magpatuloy kayong lumago sa biyaya at kaalaman, di ba? To grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan. To Him be glory now and forever. Lagi kong sinasabi, kahit noong nagtuturo tayo dito ng FDS, sabi ko, kung walang pagbabago ng isip. Tama? Yun talaga ang una. Okay? Kaya, yun yung sinasabi niya rito, na dapat magpatuloy tayo. Diba? Hindi pa tayo full grown. Kaya nagpapatuloy dapat. Yung paglago. Ang paglago ay katumbas niya ng pagbabago. At lahat nagbabago. Kaya sabi nila, permanente sa mundo ay pagbabago. Kahit mga non-living things nagbabago. Puntahan niyo yung mga ilog. Diba? Yung mga ilog na napuntahan nyo noon, 5 years o 10 years ago, balikan nyo ngayon. Nagbago na. Kung hindi naging mas marumi, naging mas malinis. Kung hindi namatay yung mga isda, dumami yung mga isda. Kung hindi siya lumawak, diba? Lalawak yan. Kaya sa amin, yung ilog namin sa Mindoro noon, lumalapad siya ng lumalapad. Ngayon, may pagbabago na daw kasi napakalawak noon, napakahaba. Ngayon, nalagyan na ng tulay. Pag tag-ulan, ay pag tag-araw, pagpuntahan mo doon, maliit lang siya. Ngayon, hindi mo akalain na ganun siya kalaki. Pero pag tag-ulan, grabe. Ang laki, ang lakas. Kaya tinatawag nila na killer na ilog. Marami nang namatay doon. Isa na doon yung ama ko. Tatay ko. Anyway, so, kailangan yan. Yan yung paglago. Diba? Kahalagahan. Mahalaga yung bagay na ito. Bakit? Una, ang sabi niya riyan, pag tayo ay lumalago, next, pag tayo ito pa pala, ang paglago ay may dalawang klase. Yan, bago tayo magpatuloy. Ito yung panlabas. Alam naman natin yan. Siyempre, noon, pag lumalago ka, diba? Especially sa spiritual na bagay, spiritualidad, pag lumalago ka, siyempre noon, iba na ngayon. At yan, nakikita yan sa panlabas. Kasi yan, unang-unang makikita ng mga tao. Diba? Noon, palamura ka. Ba, napansin nila, hindi ka na nagmumura. Ayun, yung mga outward lang yun. Kita niyo yun, di ba? Noon, nakikita ka, lagi kang tambay sa kanto. Lagi kang pasimuno ng chismis o kwentuhan. Isang araw, may balita. Diba? Nagpatayan ba yun? Dahil lang sa chismis. Diba? So, yun yung outward. Nababago. Diba? Nakikita nila. Nagbabago yung outlook mo, yung itsura. Diba? Nagiging malinis na to. Sa Bible school noon, gano'n ang daming mga doon, mga pumasok. Nako. Makita mo yung mga itsura, mga gangster, mga babaho ng mga... Pero nung tumagal sa Bible school, nababago yung itsura. Kaya pag umuwi na sila after 3 months, gano'n, kasi stayan kami doon, yung marami, hindi na nila makilala. Banal na banal ka na. Kung ano ng mga tinutokso daw ng mga barkada nila sa kanila. Kasi pag nakita, maayos na yung mukha. Hindi na sumangot. Hindi na kunot. So, maraming pagbabago. Diba? Kahit dito lang sa church. Diba? Pag una, akala mo, diba? Gusgusin. Diba? Pag tumatagal nagiging maayos yung bihis. Diba? Yan. Natuto ng magsuklay. Dati parang hinabol ng sinabunutan ng 10 tao. Yan yung mga panlabas lang. O kaya naman, ito yung mga service. Diba? Yan yung ginagawa natin. Nung una, wala ka lang pakialam. Diba? Upo, alis. Yan sabi nila, Zimbabwe. Taga Zimbabwe yan. Zimbabwe. Nung tumagal, nagliligpit ka na rin ng bangko.
O, di ba? Service yun. Di ba? Pinapag-pray ka noon, nanginginig ka. Aba, nung tumagal, ikaw na yung naglilid ng prayer. Service yun. Diba? Nakikikamay ka noon, hindi ka nakikikamay. Diba? Nakakangiti ka noon, hindi. So, yan yung mga service natin. Yan yung panlabas lang. Pero yan yung sign na may pagbabago. Ibig sabihin, may paglago. May pag-unlad. Diba? Ba noon, galit na galit ka kapag offering time. Tithes na naman. Ito na naman. Pero nung kan, inaantay mo na. O, di ba? Sa bahay pa lang, hinahanda na. Di ba? Hindi yung pagdating dito, offering pala, dudukot na lang. Magkano yung madukot? Yeah. 10 piso, di ba? Maswerte ka. Kung 20, maswerte ka. Yeah. Meron naman daw yung isa, kakapain na ganyan. Kung magkano, bahala na. Ay, nadukot niya, makinis. Ay, mali pala. 1,000 kasi. Bago eh. Mali pala yung nadukot ko. Di ba? Pero, yun yung mga pagbabago. Yan yung tinatawag na service. Di ba? Kaya sabi niya rito, ni Pablo, sabi niya, we are sending Titus, the brother who is praised by all the churches. He is praised because of his service to the good news. So ito yung mga tao, sabi niya, na kilala, nirespeto ng mga simbahan. Sabi niya, pinasama namin kay Titus. Hindi sinabi ni Pablo kung sino itong pinasama nila kay Tito na to. Pero, outwardly, makikita natin, mayroon siyang nakikita ng mga tao, kinikilala ng mga tao, ang kanyang paglilingkod, o kanyang service, o kaya, yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Evangelisto. Kaya siguro, sabi nila, si Philip. Kasi siya naman the evangelist, Philip the evangelist. So, at kung ano-ano pa. Inwardly naman, ito naman yung tinatawag na bunga ng banal na Espiritu. Yan, nagbabago yung panloob. Diba? Pero, kapag nagbago yung panloob natin, automatic yan, lalabas yan. Ha? Ano ba yon? Sabi niya, ito yung bunga ng banal na Espiritu is produces. Yeah? So, ulitin ko na naman ito ay hindi natin effort. Katuwang natin dito ang banal na Espiritu. Hindi lang tayo. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga, produce. Diba? So, ibig sabihin, kung hindi mo siya papayagan, walang mapuproduce. Walang mailalabas. Walang mangyayari, magagawa o mabubuo. At ano yun? Sabi niya, sa buhay natin, mayroong pag-ibig, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yeah. There's no law against this kind of things. So, walang batas. Yeah. So, hindi natin isa-isain yan. Hindi naman yan pag-uusapan natin. Pero, ito yung naibibigay, naidudulot ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ko, ito yung binigay ng Panginoong Hesus. Kaya pag tinanggap natin ng Panginoong Hesus, sumasa atin ang banal na Espiritu. Kaya ang tawag sa atin ay Temple of pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya ulitin ko, para magamit tayo ng Panginoon, kailangan pabanalin muna tayo. Kasi ang titira sa atin ay isang banal na Espiritu Santo. At ito yung tutulong sa atin para lumabas o ito yung mga bunga ng banal na Espiritu. Diba? Noon, makikinig ka lang ng konting hindi magandang salita po, pagting yung tenga. Diba? May mga ganun tayo, parang wag mo nang sabihin yan dahil talagang pumapagting yung tenga ko. Nawawala yung bunga ng banal na Espiritu. Pero nung lumalago na tayo, nag-grow na, so ayan na yung banal na Espiritu. Lumalago na. So meron ng self-control. Meron ng peace, meron ng patience. Diba? So, self-control. Napaka-kanyang salita na yan. Yung kakayanan mo, pero kaya mong pigilan. Ayan yung self-control. Meron kang kakayanan, kaya mong sumuntok. Pag sinuntok mo, tulog. Diba? Pero kaya mong pigilan. Diba? May kakayanan kang magmura. Dahil sanay ka naman magmura.
pero kaya mo na ngayong pigilan. So yan yung bunga ng banal na Espiritu. Kaya minsan, yan ang biruan namin. Yung bunga ng banal na Espiritu mo, malaglag. Ayan, yung biruan namin nila Bishop Pepito na naalala ko lagi. Yung, di ba sa atin, pag sabi, yung puso mo, high blood ka na naman. Sabi, yung bunga ng banal na Espiritu mo. Baka malaglag, mapakan ko. Diba? Mas mahirap na yun. So, magbabanggaan na tayo niyan. Anyway, so yan yung growth. Diba? Panglabas at panloob. Yan. So, yung dalawa na yan, nakikita yan, automatic. But of course, hindi yan napapansin ng iba. Pero, may mga iba, o mas marami, siyempre, mga tao na makakamay. Especially, siyempre, yung mga tao lagi mong kasama. Okay? Next slide. Yan. Kapag tayo kasi ay lumalago, kaya sabi ko, napakahalaga, mahalaga ang bagay na ito kasi we are protected. Siyempre, malakas ka. Diba? Pag lumalago o malago. Maalala nyo ba yung kinuwento ni Jesus about yung dalawang tao na nagtayo ng bahay? Diba? Yung isa, nawasak. Sabi doon, lubusang nawasak, sabi sa Tagalog. Yung isa naman ay nawasak. Diba? Hindi lubusang nawasak. Yun pala. Yun ang ginamit na word sa Matthew. Sabi niya, lubusang nawasak. Yung isa, hindi lubusang nawasak. So, ibig sabihin, nasaktan din siya. Na-damage din. Pero hindi siya nawas out. Diba? Hindi siya lubusang nawasak. So, tayo ganun din. Pag malakas ka, you are protected. Pero hindi sabihin na protektado ka, hindi ka pwedeng masugatan. Kahit ang mga sundalo, kahit nagtatago sila, hindi ibig sabihin na hindi sila nasusugatan. Diba? Pero, mas protektado tayo. Diba? Hindi pwedeng hindi tayo malungkot. Diba? Pero, diba? May pag-asa. Okay? Kaya sabi niya sa Ephesians 4, yung binasa natin kanina, pero gusto kong basahin sa Easy Version, sabi niya, at the same Christ gave the gift to people. He made some to be apostles, some to be prophet, some to go to tell the good news, and some care for the teach of the God's people. In Christ give this gift to prepare God's holy people for the work of serving, to make the body of Christ stronger. Yeah. So, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kakayanan, ng gift, ng talent, ng banal na Espiritu. At ito yung gagamitin natin sa paglilingkod. Ang purpose, para yung katawan ni Kristo ay lumakas. Siyempre, pag mas malakas ka, alam mo na. Di ba? Mas kaya mong dalhin yung mga pressure. Kasi lahat naman tayo may pressure sa buhay. Di ba? Mayaman ka man, mahirap, may pinag-aralan o wala. Mga mas mayayaman nga, mas maraming pressure. Ha? Yung mga medyo, nga lang ang buhay, mas konti ang pressure. Kaya tambay-tambay, kuya-kuyakoy. Ayaw nila ng pressure. Pero yung mas mayayaman, mas matitindi yung pressure. Di ba? So, ganun yung purpose. Kapag tayo ay malakas, sabi niya, nahanda tayo para tayo ay ang katawan para maging malakas. Siyempre, kagaya ng immune system natin, kapag malakas, anong mangyayari? Mas protektado tayo sa sakit. Diba? Lahat tayo prone sa sakit. May nakapagsabi nga ewan ko doon about sa environment. Sabi nila, kayo mga nakakotse, hindi porkit nakasara yung mga kotse nyo. Naka-aircon kayo, hindi kayo mapupulyot. Hindi kayo mapapasok ng pollution o makakalanghap ng pollution. Lahat tayo prone dyan. So, ang usapan dyan ay gaano makalakas ang immune system mo, ang inyong panglaban sa sakit. Kaya ang Panginoon, nung nilikha niya ang katawan natin, ay nilagyan din niya ng proteksyon at panlaban. Kaya kung mapapansin nyo, kakamangha, di ba, ang ginawa ng Diyos sa ating katawan. Di ba? Kung babasahin nyo o pag-aaralan nyo yung human anatomy. So,
Kailangan malakas. Ang issue dito, hindi yung ano bang pagsubok. Ang issue dito, gaano ka kalakas. Yun ang issue dito. Kasi kung pagsubok, sabihin mo, o challenge, o pressure, lahat yan meron naman tayo eh. Pero ang tanong, gaano ka kalakas? Yun yung siguro mas tamang tanong o mas akma na tanong na pwede nating tanungin sa ating sarili, diba? Sa ibang tao. Kasi kung minsan, meron pa nga mas malaki yung problema niya, pero mas malakas siya. Diba? So, yung iba dyan, walang sakit, pero hindi makapagsimba. Diba? Meron naman yung iba, may sakit, diba? Pero nakakapag-church. So, yung mga ganong bagay. Kaya sabi niya, Romans, so let us try hard as we can to do what will bring peace. Let us go whatever will help each other grow stronger in faith. So, ang paglago, inuulit ko, hindi ito, ano bang tawag dito? Yung iisa lang yung dahilan. Yan. Katulad ng bata. Diba? Pag hindi naman iisa lang yung pwedeng kainin yan. Diba? Marami ding kinakain. Kasi nga, kaya nga meron tayong iba-iba ding klase ng vitamin para sa iba't ibang klase ng sakit. Diba? So, tayo ganun din. Kaya nga sabi niya, let us try hard as we can do. Talagang pagsikapan natin na gawin, sabi niya, kung ano yung pwede nating magawa na para sa mga pagdulot ng kapayapaan. Yan, hindi kaguluhan. So, kasi, siyempre, kapag payapa ang paligid mo, meron kang iisang focus na lang. Diba? Ibig sabihin, mas napupukusan mo, yung mas importante ay kung magulo. Magulo yung bahay, pagpunta mo sa simbahan, magulo pa rin, di ba? Kayong magkakapatid, magulo pa rin, di ba? Pagbausak mo sa school, magulo pa rin. Ano sa palagay nyo? Magulo ang gobyerno. Magulo sa trabaho. Di ba? Tapos may kausap ka, ang gulo din kausap. Kasi magulo ka din kausap. So, puro gulo. Kaya yung kapayapaan ay pinagsisikapan. Kaya nga sabi niya, hard. So let us try hard, sabi niya, as we can do. Pagsikapan natin para magdulot ng kapayapaan. Para sa ganon, gagawin natin ang lahat, sabi niya, para ang bawat isa ay lumago. Okay, next. Ang bunga, isa sa matindi o magandang bunga ng paglago ay pagkakaisa. Pagiging maturity ay pagkakaisa. Tama? Sa isang tahanan, di ba? Kapag lahat kayo immature, magulo. Lahat bata, magulo. Kaya kapag may matured o mas matanda o mas matured, kahit hindi mas matanda, mas matured ang pag-iisip, ang pangunawa. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, blessed are you, thou the peacemaker, for you will be called, ano sabi? Sons or children of God. Diba? Sa Matthew chapter 5. Kaya mga Kristiyano, tagapagdala ng kapayapaan o tagapamayapa. Hindi peace lover, kundi peacemaker. Kaya dapat pag nasa bahay kayo, Kristiyano ka, nagiging payapa. Hindi nagiging gulo. Diba? Dapat napapakalma. Diba? Dapat napapapayapa. Ayan. Nagiging peace. Ayan. Ang paligid. Dahil yan, nagkakaroon ng pagkakaisa. Sabi niya, this work, Ephesians chapter 4, verse 13, this work must continue until we are joined together in what we believe, in what we know about the Son of God. Yeah. Our goal is to become like full-grown man. Goal natin na maging ganap na tao.
Ibig sabihin, tau-tauhan pa lang tayo pag hindi pa bata. Ayan, parang bata. To look just like Christ and have all His perfection. Kaya ang growth, ang paglago natin, hindi yan tumitigil. Nagpapatuloy yan. Tuloy-tuloy tayo. Lahat tayo. Diba? Umuunlad, naglalago, dapat lumalago. Kaya nga nagpapatuloy. Diba? This work, sabi niya, ang paglago na ito, ang gawain na ito, ang ginagawa natin na ito, dapat magpatuloy hanggang yan, maging ganap. Magkaisa tayo. Kaya nga, napakahalaga yung pakikinig, pagtuturo. Pagdi-disciple o yan, cell group o yan, training. Bakit? Kasi ang purpose nito para sana maturuan tayo para maging isa yung ating pagkakilala. Sabi niya, kay Kristo o sa anak ng Diyos. Kaya yan, pinapag-aralan natin about sa articles of faith. Diba? Na yung iba, hindi pa nila alam yun. Pero ito yung iisa na dapat, iisa yung paniniwala natin. Iisa yung pagkaalam natin. Yan ang purpose doon. Yun ang isa. Para tayo magkaisa. Ay kung ikaw, diba? Pagkakilala mo kay Kristo ay teacher lang. Yung isa naman ay hindi tao. Yung isa naman ay hindi totoong dumating si Jesus. Diba? So magkakagulo nga talaga. Diba? Kasi doon nagsisimula yun. Kahit sabihin mo, magkakasama tayo sa isang lugar, kakasama tayo sa ganito, pero kung magkakaiba tayo ng pananaw at paniniwala, lalabas at lalabas yan, magkakagulo talaga tayo. Diba? Kasi doon pa lang, basic pa lang yan. Kaya nga sabi niya rito ay, dapat ito nagpapatuloy para magkaroon tayo ng iisa. Kasi sa paniniwala pa lang magkakagulo na, di lalo na sa pagtatrabaho. Diba? Sa ministry, sa paggawa. Hindi talaga makagagawa yung isa ng maayos, diba? Kasi iba naman yung paniniwala niya. Kanya yun? Kasi kung isa yung paniniwalaan mo, so naglilingkod tayo dahil sa isang bagay na yon, lahat tayo magkakaisa, lahat patungo doon. Ay kung doon, diba? Siyempre, nagsiserve ako, papunta doon. Ikaw naman, papunta doon. Ikaw naman, papunta doon. Diba? So, magkakagulo. So, wala tayong matatapos. Diba? At walang mangyayari. Kaya nga, ang goal is to become like full-grown man. O maging ganap na tao. Para lumakas ka, yun ang kailangan. Yeah? Para yung paglago natin, yung pag-grow. At ito, sabi niya, ay maging kagaya ni Kristo. In Acts, sabi niya, the whole group of believers was united in the thinking in what they wanted. None of them said the things they had were their own. Instead, they shared everything. Gandang pagkakaisa. Ang problema sa atin, kaya nagkakaroon ng division ng church, diba? Kakaroon ng competition sa ministry, etc., etc. Kaya na doon nagsisimula yung gulo, diba? Doon nagsisimula yung faction. Diba ang tawag doon? Yung, diba? Kay grupo-grupo. Kaya sabi ni Pablo, diba? Ako kay Apollos, ako kay Silas. Yung isa naman, ako kay Kristo. Yung isa naman, ako kay Pablo. So yung mga ganon na problema, hanggang noon, hanggang ngayon. Ang maganda dito sa book of the first century Christian ay ito yung dahilan bakit sila nagkakaisa. The whole group of believers was united in their, sabi niya, thinking. Unang-unang, pag-iisip. Kaya sabi ko kanina, kung hindi pare-parehas yung ating paniniwala, magkakagulo talaga tayo. Sa isip pa lang yun. Diba? At dito, sabi niya, and in what they wanted. Yun naman talaga ang gusto nila. Ang pagkakaisa, kailangan gustuhin natin. Amen? Kasi pag hindi mo gusto, hindi mangyayari. Ganun lang kasimple. Gusto nating maglingkod. Gustuhin nating lumago. Diba? Gusto nating maging malakas.
Kailangan. And then, ito yung isang sekreto nila. None of them say that the things they had were their own. Instead, they shared everything. Isa sa malaking dahilan ng pagkakawatak-watak, diba? Ay yung pag-iisip na ito sa akin. Diba? Ako ang nakagawa nito. Diba? Kasi pag ganon, pag may problema, o ikaw ang dahilan, bakit ganyan? Pero kapag maganda, may credit, sabi, ako ang dahilan niyan. Ako ang gumawa niyan. Pero pag challenge na at problema, ikaw kasi. Diba? Nagsisisihan. Ano mangyayari sa palagay niyo? Diba? Kasi ganyan. Kaya itong mga first century Christian, itong mga Kristiyano to, sabi nila, lahat ng nasa kanila, hindi nila iniisip na sa kanila yon, kundi para sa lahat. Grabe. Diba? Kaya kung accomplish ng isa, accomplish ng lahat. Natapos ng isa, natapos ng lahat. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Hindi yung inggitan. Kaya mayroong competition, diba? Kahit sa ministry. Kasi, inggitan, diba? O kaya naman ay gusto na, hindi, ako yan eh. Diba? Yung ako. Naalala ko sila Joshua noon, dami nilang mga tinalo. Pero natalo sila sa Ai. Ano yung kwento na yun? Diba? Tinalo nila mga Jebusites, mga Amorites. Diba? Pero pagdating sa Ai, talo sila. Ang kalaban nila. So, pangalan ng lugar yon, diba? Pangalan ng mga kuwan. Pero, minsan parang, di ba, pwede nating i-apply sa sarili natin. Na pag sinabi, pag ako na yan, iniisip mo, ako. Talo na tayo dyan. Diba? So, itong mga Kristiyano to, kaya sila nagkakaisa dahil hindi nila iniisip. Diba? Yung sa kanila, ay kanila. None of them say that things they had were their own. Diba? Instead, they shared everything. Of course, ang konteksto dito ay yung sa mga pangangailangan. Kaya kung babasahin nyo yan, sabi doon, walang naghirap sa kanila noon ng mananampalataya. Kasi yung mga yayaman, binahagi yung meron sila para sa mga nangangailangan. Diba? At yung mga nangangailangan, hindi pala asa sa nagbibigay. Kasi kahit na maubos ng dugo mo sa kakapasipsip dyan, kung talagang umasa sa'yo yan, wala. Hindi yan uunlad. Mananatili yang mahirap. Madalas ka mapakinggan yan ako, pasipsip mo na. Gusto mo, sipsipin mo na yung dugo ko. Masahol ka pa sa linta eh. Tinulungan ka na nga, di ba? Hindi ka na kumilos. Sipsipin mo pa dugo ko. Tayo mga Pilipino, may kasabanta, binigyan mo na ng kanin, pati kaldero, gusto pang kunin. Di ba? Hindi talaga tayo uunlad. Pero itong mga Kristiyano na to, walang mahirap sa kanila. Grabe. Kasi nagtulungan sila. Kaya ako, yun sana yung dapat ang kuha natin eh. Di ba? Kung may negosyo yung isang Kristiyano, dapat imbis na pabigat tayo, dapat tulungan natin. Di ba? Yung iba, uutangan pa. Di ba? Kasister naman kita. Kaya may discount ba? Pupunta ako sa PCBS, yung Philippine Christian Bookstore. Doon, Christian talaga yun. Mga, pag pumupunta doon, lagi ko napapakinggan, lalo na kapag mga disente pa yung suot, di ba? Yung mga, tapos pupunta sa, wala bang discount? Kaya tuloy, nalugi na siguro, wala na doon yung PCBS sa may top eh. Ayan, lumipat sila. Pero doon sa may tabi ng PBS, wala, ang laki-laki nun eh, ang tagal na yun. Biglang nawala. Gulat ako, ba't nawala? Lumipat doon sa may, mas maliit na.
Pero dati, dalawa yun. Tapos yun talaga ako pumupunta noon, doon sa malaki na yun, PCBS na yun. Dami ko ng librong nabili doon. Minsan, papasok na ganyan. Nakabarong. Oh. Wala bang discount? Pag magbabayad. Ano ito mga to? Punta ka ngayon sa National Bookstore, sabihin mo yan kung, di ba? Hindi nga tayo makapagsabi nun. Bakit doon sa... Kung may mga Kristiyano na mayroong mga negosyo, kumpanya, diba? Dapat i-hire mga Kristiyano din. Ang problema naman, kung Kristiyano din, ay ayaw nila, si Within King noon, gano'n ang sabi niya, kaya grabe yung rigid yung kanilang training spiritual, mga retreat, mga kung ano-ano ng mga ginagawa niya sa kanyang mga managers, di ba? Pero napapansin ko kung minsan yung mga Kristiyano pa yung mga, mas nahihiya pa yung mga hindi Kristiyano. Bakit alam nila, pastor ako, alam nila, Kristiyano yung company, alam nila yung company, generous, alam nila yung company, maunawain. Sila yung mas maabuso. Yun nakakalungkot na katotohanan. Diba? Pero dito, wala yon. Amen? Kasi magkakanegosyo pa lang naman tayo. Wala pang negosyante. Pero pag na-hire ko kayo, di ba? Dapat ayusin. Di ba? Di ba? Kasi kung minsan nagagawa sa ibang company, di ba? Yun, mahigpit, walang reklamo. Pero pagdating sa Christian company, pagdating sa, ito naman, Kristiyano pa naman tong kumpanya na to. Ang daming reklamo. Doon ako hindi ko maintindihan minsan. Diba? Ang hirap ispilingin. Na imbis na magpasalamat, Kristiyano yung pinagtatrabahuhan mo, di ba? Ibig sabihin, trato ka dyan ng patas, etc., etc., ibibigay lahat ng dapat na para sa'yo. Di ba? Incentives mo. Pero nakausap noon eh. Sabi niya, 5 minutes lang na late. Mayroon na akong memo. Ano? Memo ba yun? O mga... Ay, punta ka sa hindi Kristiyano, tingnan natin. Baka 5 minutes mo na yan. Terminate. Yan, memo nga lang hinihingi. Hindi mo maintindihan yung mga ganon. Ewan ko kung may na-encounter, pero ako kung minsan, napapailing na lang ako. Dapat sana pasalamat sila. Diba? May Kristiyano, may kapwa sila Kristiyano na gumaganda ang buhay, lumalago. Dapat tulungan. Hindi. Meron nga isang, ewan ko kung totoo to, pero nakwento lang din naman sa akin. Isang kilalang senador, dati. Kristiyano siya. May active sa church. Pero naging problema nung nalaman ng maraming mga pastor, na Kristiyano pala siya. Araw-araw nang may solicitation sa table niya sa lamesa. Sa kanyang opisina. Tignan mo, pangalan ng mga simbahan, mga pastor, Kaya ako nung nagtayo tayo ng building, yan, yung nagpalit tayo ng kwan. Hindi ko ito sa akin lang hindi ko inisip yung second option na o yung option na kailangan mag-solicit, yung mga ganyan. Kaya sabi ko noon, okay, kung mayroon kayong tiyak naman, kaibigan nyo lang, di ba, personal. So mayroon ding ilan lang na nag-solicit noon. Pero, God will provide naman. Nagugulat na lang ako, ba? Di ba? Kasi pwede naman silang gamitin ni Lord. Pwede namang sabihin. Kasi mayroon namang mga ganon. Sabihin mo kung anong gusto mo. Sarap nung ganon. May nakasama kami noon negosyante. Sabi niya sa pastor, sabihin mo kung anong gusto mo. Punta ka sa bahay. Bata pa. Siyempre, single. Di ba? Parang, naya ako sabi, ako na lang, sir. Pumunta daw sa bahay. Inimbita, nagkain sila doon. Tapos sabi niya, anong kaya mong i-drive?
Marunong ka ba mag-drive? O, ito, binigay sa kayo susi ng kotse. Susi ng kotse. O, tama, susi ng kotse. Ay, hindi ako marunong mag-drive. Hindi na nga lisensya hinihingi kung marunong lang mag-drive. Ano, motor? Hindi ako marunong magmotor. Bike, kung meron dyan, bike. Bike na lang, yun ang alam niya eh. Kaya nung nalaman ko yun, kinuwento sa akin, sabi niya, nag-aaral ako tuloy mag-drive eh. Mag-aaral na nga ako mag-drive. Wala pa akong lisensya. Nagpatulo-tuloy ako sa kaibigan ko, Pastor, Tino, tulungan mo ako, mag-drive tayo. O sige, punta tayo doon. Anyway, so, that's the growth. Yeah. Yan yung sign ng paglago. Isa sa mga susi. May sabihin, yung atin ay hindi lang sa atin. Dapat para sa lahat. Pero siyempre, ingatan natin, di ba? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Hindi naman, di ba? Porket ito, negosyo ko. Sige, negosyo nyo na. Di ba? Siyempre, i-take care. That's my responsibility. That's my accountability. But for all. Di ba? Ito yung susi. Pasahin nyo yan. Ganda ng kwan na yan. Sabi doon, wala sa kanilang naghirap. Ganda. Di ba? Tutulungan talaga sila. Para sa isa, para sa lahat. Okay? So, united. Yan ang nagiging bunga o dahilan. O importante. And then, next. Ano pa ba? Mayroon pa ba? Ayan. Ito ang panalangin ni Jesus. Panalangin niya sa mga mananampalataya. Kaya tayo ang kasagutan. Biruin mo si Jesus, nag-pray pa ng ganito. In John chapter 17, ito yung pinakamahabang panalangin na naitala sa Biblia na panalangin ni Jesus. Siyempre, mayroon pang mas mahaba dyan. Nag-pray nga siya, magdamag eh. Pero yan lang yung pinakamahabang naitala. At ito yung isa sa mga panalangin niya. Sabi niya, Father, I pray that all who believe in me can be one. So, siyempre, yung mga yon, tayo na yon. Sabi niya, magkaisa. You are in me, and I am in you. I pray that they can also be one in us, then the world will believe that you sent me. Ang pagkakaisa natin ay magiging susi para maniwala ang mundo, ang mga tao, na si Jesus ang sinugo. Ibig sabihin, na si Jesus ang sinasamba natin. Diba? Hindi kanya-kanya. Ay, ito yung pinakamahirap, pero dapat wag nating sukuan. Continue to pray, work out. Kailangan nating work out to. Diba? Lalo na sa atin. Hindi pa tayo ganun karami. Diba? Pero kailangan. I-work out natin to. Ganito pa lang tayo, hindi na tayo magkaisa. Di lalo na pag mas marami. Diba? Kaya yung net natin, yung panghuli ng isda, butas-butas kasi hindi magkaisa. Diba? Pero kung maganda yung join together, sabi doon, pinagsama-sama, di ba? Maganda yung ginagampanan ng bawat isa ang kanyang tungkulin, di ba? Ang kanyang gift, ang kanyang talent, sabi doon, lalago at lalakas. So, yan ang kinakailangan. At ito yung panalangin ni Jesus. Kaya nasa atin ang katugunan. Diba? I have given them the glory that you gave me. I gave them the glory that they can be one, just as you in me. Just as you and I are one. So sa pagkakaisa, nandun ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala ba kayo doon? The glory of God. Makikita na, ito yung mga disciple ni Jesus. Ito yung mga Kristiyano sa Herbosa. Diba? I will be in them and you will be with me. Yeah. So they become completely one. Grabe si Jesus, di ba? Ilang verse lang yan, 3 verse, pero ilang bihis na banggit yung salitang one. Magkaisa. Maging isa. Diba? At ito yung pinaka-goal, na maging complete. Maging kompleto yung kanilang pagkaisa. Then the world will know that you sent me and that you love them as you love me. So, malalaman ng mga mundo na tayo ay nagmamahalan. Gaya ng pagmamahal ng Diyos. Yeah. So, mahalaga
yung bagay na yan. At ito, ang susi dito, yung ating paglago. Paglago, diba? Para magkaroon ng pagkakaisa. Okay, next. Siyempre, kung lumalago tayo o malago o lumalago tayo, ay mayroong tinatawag na guaranteed. Kaya nga tayong mga Kristiyano, mayroon tayong tinatawag na security of salvation. Mayroon tayong tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Guaranteed. Ginarantiyahan yan ni Jesus Christ nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. May garantiya. Hindi tayo nagbabaka sakali. Nasabi ni Pablo na hindi ako sumusuntok sa hangin. Ano ba yun? Sumusuntok ka sa hangin, hindi mo alam, napapagod ka na lang. Pero tayo, meron tayong guarantee. Kaya minsan masyado tayong kampante. Kasi may guarantee naman. Diba? Kaya yung iba, sinasabi na nila, we are saved by works. Kaya talaga sila, grabe yung porsigido nila. Tayo naman, dahil may guarantee, so yun naman nagiging problema. Masyado naging apathy, diba? Walang pakialam, walang... So, yun ang nagiging hindi maganda, other side na hindi maganda. Pero dapat mabago yun. Amen? Dahil may guarantee ka, yung ginagawa mo, alam mo, hindi yan mawawalan ng kabuluhan kasi guaranteed yan. Dapat mas lalo tayong magpursige, di ba? Magsikap. Maging masipag. Ay sila, wala silang guarantee, pero nagsisikap sila. Kaya siguro, mali lang yung mindset natin, yung thinking no? Na, ito, sigurado to. Dapat lalo kong pagpupursigihin. Sila, ito hindi sigurado, kaya kailangan kong pagpursigihin para masigurado. Yun ang kanila. Tayo, sigurado to. Diba? Kaya yun ang nagiging problema. Yan ang challenge sa atin. Kaya nangyari, masyado tayong nagiging apathy. Sabi, ay wala tayong, masyadong walang lawsi-lawsi. Kasi nga, may kasiguruhan naman. Kaya yung ito yung nakita ko Lalo na ngayon, masyado akong, nagkukuhan sa mga educational teaching sa YouTube at kung ano, no? Isa sa mga nakita kong common sa mga milyonaryo, bilyonaryo, ay yung kanilang sense of urgency. Na sa mga ordinaryong tao, sa mga low class na tao, wala silang sense of urgency. Diba? Yun ang problema sa atin. Kaya okay lang yan na lumipas yung 2 oras sa kaupo na walang ginagawa. Pero sa kanila, hindi pwedeng lumipas yung 1 oras na walang nagawa, walang na-accomplish. Kaya siguro, diba, kahit ako, kaya kung minsan pagdating ng hapon, masyado ako parang wala akong na-accomplish, masyado akong nagigilty. Lord, parang walang saysay yung araw ko ngayon. Parang ano bang na-accomplish ko ngayon? Kasi nagmumotor na akong pauwi na ano bang na-accomplish ko ngayon? Ano bang nangyari? Kasi kaya sila lalong yumayaman, kahit mayaman na, ay sa kanila, hindi nila pwedeng palampasin ang bawat oras na walang nangyayari. Ganon sila. Kaya hindi natin sila masisisi. Lagi natin sinasabi, galit tayo sa mayaman kung minsan. Pero, kasi nga, ganon yung mindset nila. About mindset na. Nga? Kaya, ito yung kagandahan. Diba? Kapag tayo nag-grow, lumalago, magkakaroon tayo ng guaranteed. Ngayon, kung may garantiya tayo, dapat mas maging masikap tayo. Dapat maging masipag tayo. Diba? Mas maging porsigido tayo. Kaya sabi niya, Ephesians 4:14, then we will no longer be like babies.
will we will not be people who are always changing like a ship that waves carry one way and then another. So hindi na tayo maging katulad ng mga bata. O sa ibang translation, sabi walang muwang. Kaya be innocent and evil. Sabi nyo. Sa Romans, maging mangmang tayo. Meron yata dito, mamaya. Sabi nyo. We will not be people who are always changing like a ship that waves carry one way and then another. We will not be influenced by every new teaching we hear from the people who are trying to deceive us. Those who make clever plans and use every kind of trick to fool others into following the wrong way. Kaya ngayon, mas dapat porsigido tayo magbasa ng Bible, mas porsigido tayong mag-aral, especially sa katotohanan. Kasi maraming klase ng kamalian ngayon. Ang katotohanan, iisa lang. Pero ang mali, iba-iba. Ay ang problema, may kultura tayo na kapag bago, mas maganda. Tama? Mas bago, mas maganda. Kaya kung may bagong gadget, di ba? Naglalaway talaga. Pag may bagong style, bagong uso, diba? Bagong, talagang, diba? In ng mga Pinoy. Nakikiuso na lang. May pinauso ba tayo? O nakikiuso na lang? Siguro dahil sa kultura natin, dahil sa pagsakop sa history natin, diba? Pagsakop ng iba-ibang mga bansa sa atin. Kaya yung utak natin naging diba? Kaya, yun siguro yung dapat na talagang magkaroon ng pagbabago. Malaga yung paglago. Kasi sabi ko nga natin, yung paglago, ito yung patuloy na pagbabago. Hindi dapat nagbago lang. Patuloy pa rin yung pagbabago. Kaya patuloy sa pag-aaral. Kasi nga, kaya dito sabi niya, dapat, kasi may mga tao na madaling ma-impluwensyahan. Yan nga sinasabi ko. We will not be influenced by every new teaching we hear from people who are trying to deceive us. Parang buwan-buwan yata, mayroon akong nabasang article na gano'n, may lumalabas na bagong katuruan. Diba? Hindi lang bagong sekta, bagong relihiyon, kundi bagong katuruan din. Kasi kuminsan, yung mga dati na may katuruan na nagkaroon pa ng pagbabago. Kaya sa Articles of Faith natin, kung mabasa yung sa bandang huli, hindi yun basta-basta binabago at hindi yun mababago. Kasi based on the Word of God. Diba? Kaya hindi yun inaamindahan. Diba? Katulad ng law, ng batas. Pwede mong amindahan. Yan. Tayo, may bylaws din tayo as a organization, as a church. Inaamindahan namin yun kapag national. Pero yung articles, yung pananampalataya, yung paniniwala, hindi yung pwedeng amendahan. O baguhin na. Diba? Kaya yung iba, ganyan eh. Yung ibang mga church, sabi, noon, ganito kami. Ngayon, ito na kami ngayon. Ba, iba na. Yung nakapantalo noon. Diba? Uma-adapt kami sa pagbabago ng panahon. Ba? Kaya pwede nang mag-asawa yung, diba? Kasi bago. Kaya mayroong LGBTQ+, etc., Christian. Di ba? LGBT alphabet, tapos may Christian lang. Oh. Kaya, nakarinig ako, ano to? Parang bago ah. Pero may Kristiyano na palang ganito. May simbahan na rin sila, may pastor na rin sila, kaya pwede na sila yung kasal. Kaya pinaglaban nila sa atin at salamat sa Panginoon. Di ba? I believe in God's intervention sa panalangin natin. Di ba? Hindi na-approve o pumasa sa nanalo sa Korte Suprema. Di ba? Pero mo, umabot pa sa Korte Suprema. Gusto pa nilang impluwensyahan, di ba? Yung ating Supreme Court, yung ating Korte.
But I believe God, hindi hinayaan ng Panginoon. So, ang eleksyon, ang botohan ay, ano yan? 15-0 ba yun? 15-0. So, bibihira mangyari yun sa mga petisyon sa korte. Bibihira na mangyari. Walang nag-abstain. Di ba? Tama, no? Walang nag-abstain. Ibig sabihin, lahat sila, sigurado sila. Bibihira yung kaso na gano'n. Kaya nga nung nalaman ko yun, nabasa ko, wow! Sabi ko, napawaw na lang ako. May pag-asa pa yung bansa namin. May pag-asa pa ang Pilipinas. Amen? Kaya, mag-ingat tayo. Diba? Kaya kailangan yung paglago. Kailangan yung pagiging pagbabago. Yan. Kasi, ang panahon nagbabago-bago. Kaya dapat magbago din tayo, 'di ba? Akma sa panahon para malabanan natin. Ma-overcome, hindi yung, 'di ba? Kasi minsan sabi nila no, ay ang computer ko niyan. Ay evil. Lalo na yung mga pastor na wala pang computer noon, siyempre. Ay evil 'yan. Kasi yan ang gagamitin, ganito. Alam na nila, gagamitin sa Belgium, 'di ba? Ganito ganyan. Antichrist. Totoo naman. Diba? Pero kung hindi mo gagamitin yan, kasi parang sinasabi mo sa pag-aari ng dyablo. Di sinasabi mo may pag-aari ang dyablo. Eh wala naman siyang pag-aari. Kahit siya created lang. Nilikha lang siya ng Diyos. Eh wala siyang pag-aari. Kaya nakikigamit siya sa pag-aari ng Diyos. Diba? Kaya nangyari yan, dahil siyempre talino. Sinong nagbigay ng katalinuhan sa tao? Di ba? Ang Diyos din. Di ba? So ginamit yun, kaya na ganyan. Kaya nga co-worker tayo ng Panginoon. Bakit noon? May electric fan ba? May aircon ba? Di ba? Wala din naman Pero nagkaroon. Di ba? Pero ginamit natin. Kaya huwag kayo masyadong maniniwala sa mga ganun na, di ba? Lahat ng bagay na nakikita mo, sabi ng Bible, nakikita at hindi nakikita. Lahat nilikha sa pamagitan ni Kristo. For Him and through Him. Through Him and for Him. Sa pamagitan niya at para sa Kanya. Kaya kahit hindi mo pa nakikita, kahit yung gagawin pala ni Elon Musk na na cellphone, na phone, di ba? Hindi mo pa nakikita o pinakita na yung parang kanya. Di ba? Pero yan, pwede nating gamitin. Gamitin lang sa tama. Lahat naman di ba? Kahit pera, pag hindi mo ginamit yan sa tama, wala din. Ganun din yan, di ba? Lahat ng bagay. Pati utak natin. Pati katawan natin. Pwede nating gamitin sa tama o gamitin sa mali. Pero yan, pag-aari yan ng Diyos. And thank God. Kahit pag-aari niya, binigyan ka ng kalayaan na gamitin kung saan mo gusto. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Kaya nga binigyan tayo ng freedom. Binigyan tayo ng free will. May choice ka. Kasi kung wala, sabihin niya, pag linggo ng ganito, ang suot mong kulay, ganito. Ay, ayaw mo ganyung kulay Hindi ka mag-i-enjoy. Tama? Kaya sa mga company, di ba, pag kailangan uniform natin ganito. Yung iba, ang panahon ni, wag na nga lang, lahat ng mga taga-City Hall, nakabulaklaki. Ayaw nakakausap ng mga taga-City Hall, sabi, pa naman itong namin, mga bulaklaki. Ayaw niya ng bulaklaki, di ba? Hindi mo siya masaya sa kanyang, pero salamat sa Panginoon. God gave us a freedom to enjoy life. Amen? Pero yung freedom na yan, gamitin natin. Pwede rin natin magamit sa mali. At ikapapahamak natin. Pero,
pwede rin nating magamit sa tama at ikakabuti natin. Tama? Kaya nga nung napakinggan ko yun, ay madalas pa na ako sa City Hall noon. Lagi ko lang, oo nga no, kaya sabi ko, Lord, salamat na lang for the freedom. Di ba? No, kapag ganito, kailangan ulam mo ganito, ay ayaw mo yung ganung ulam eh, hindi ka nag-i-enjoy. Di ba? So, yan ang kalagahan, di ba? Kaya wag nating sisihin ng Diyos. Minsan, kaya ako na ganito, nagkasala dahil sa kalayaan eh, sa freedom eh. Kung wala kang freedom, wala kang saya. Kaya nga tayo pinaglaban, di ba? Para sa ating kalayaan. Maraming dugo ang nabuhos para sa ating demokrasya. Tama? Kaya gamitin ang demokrasya para sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Sa ikakalaganap ng kalooban ng Diyos. Kaya ito yung nakakatakot. Lalo na sa atin, mahilig dyan, laging mahilig sa bago, laging uso. So, baka mamaya nakikiuso din tayo sa mga katuruan, di ba? Na mali. Ang totoo hindi nagbabago. Ang peke, nagbabago-bago yan. Kasi iba-ibang style para madaya tayo. Eh ngayon, may nagtitext pa ng, di ba, noon, matagal na yun na issue, nanalo ka ng ganito. Sabi ko, may naluloko pa ba kayo? Kinaganyan ko minsan. Well, sasagot, ho. Ibig sabihin, di ba? I-replyan ko sa text ko minsan, may naluloko pa ba kayo? Tagal na yan. Hindi pa natutong mga Pilipino. Sasagot sila, ho. Demonyo talaga. Talagang kakapal na ng panluloko, di ba? Talagang, at hindi ko alam din kung bakit may naluloko pa rin naman. Kasi demand supply lang naman yan eh. Di ba? Kung may tumatangkilik, siyempre may supply yan. Kaya nga nalulugi yung isang negosyo pag wala nang tumatangkilik. Kasi wala nang demand. Diba? Kaya sila, nagpapatuloy sila kahit panluloko yung ginagawa nila. Ibig sabihin, may naluloko. Kaya nagpapatuloy sila. Pero kung wala nang maloko yan, hindi naman niya magpapatuloy. Mawawala na yan. Diba? Pero ibang klaseng panluloko na naman. Pero ang katotohanan, hindi yan mawawala. Salita ng Diyos, sabi niya, langit at lupa ay mapaparam, mawawala. Pero ang salita ng Diyos, nananatili. Next. Ano pa ba? Kaya mahalaga yung paglago. Lahat nagbabago. Lahat lumalago. Kung hindi ito mangyayari at hindi nangyayari, mawawala tayo. Mawawala tayo sa cycle, sa sirkulasyon. Kasi hindi ka nakakasabay. Diba? Kaya, may mga Kristyano hindi na natili. Kasi, wala nang nangyayari. Yung iba naman, mawawala, babalik. Eh, siyempre, lalago na naman yan. Mawawala na naman, babalik. Mawawala na naman, babalik. Kasi, para bang narating niya yung peak niya, kung sa negosyo sana, o kaya yung, ano ba yung recruit na negosyo? Ha? Yung kukunin kita. Di ba? Lahat ng ganyan na klase ng negosyo, may peak yan eh. Ulit-ulit na yan ako eh. Pag narating niya na yun, wala na yan. Mababa na naman. Diba? Tapos may ganyan. Parang, ang bilis. Ganyan. Tapos mawawala na naman. So, minsan ganun. Di ba? May mga taong Kristiyano ganun. Ang bilis ng kanya, tapos bigla mawawala. Pero yung pag ganun-ganun ka, mapapagod ka yan, magsasawa. Then maghahanap na naman ng iba. Kaya malay mo, dati akong ganito. Ngayon, ganito.
Magmamalaki pa yan. Lahat ng simbahan, napasok ko na. Naka-encounter na kayo ng ganon? Lahat ng relihiyon, napuntahan ko na. Diba? Lahat ng simbahan, napasukan ko na. Proud pa siya. Diba ganon? Minsan may mga taong ganon eh. Imbis na kakahiya mo, proud mo pa, tapos yung maganda na dapat hindi kinakahiya, yun yung ating kinakahiya. Diba? Ganito ako. So, yun yung nakakatakot. Kaya, kasi ang paglago ay isang proseso. Sabihin, may mga pinagdadaanan yan. Kaya yung iba gusto nila, shortcut lagi. Kaya nga networking. Diba? Pero, hindi tama yung pag-net work nila. Hindi naman yan pag-uusapan natin. Pero, yan yung paraan. Diba? Para ibig sabihin, ma-shortcut mo yung tamang proseso ng negosyo na mabilis. Ganyan. Kasi gusto natin mabilis lahat. Pero hindi dumadaan sa proseso. Kaya may mga Kristiyanong ganun din, talagang grabe. Kung mag-pray, di ba? Very extreme. Pagdating ng kan, biglang bagsak naman. Nakausap nga ako, sabi niya, 14 years old pa lang daw siya. Kasama siya sa pioneering sa church. Ngayon, ano nangyari? Ewan ko ba? Magtama siya ng ulo. Ano nangyari? Diba? Parang dekada ka naglingkod sa Lord, tapos sa isang iglap, ganun lang. Ang tagal. Minsan, ito yung kulang. Hindi na proseso ng tama. Ang paglago, kailangan maglaan ka talaga ng oras. Kagaya ng pag-aalaga ng halaman, ng hayop, ng baby, lahat yan eh. Demands time. Kaya kung minamadali mo yung oras, diba? Pero kailangan. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos ang nagbubunga, nagpapabunga. So anong gagawin natin? Sabi niya, ako ang nagdilig, ako ang nagtanim, si Apollos nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago. Sabi ni Pablo sa Corinto, may kanya-kanyang trabaho. Ako ang nagtanim, ako ang nag-preach sa kanila, sigaw, nagpatanggap sa kanila, naglihas, nagpray. Diba? Tapos si Apollos naman, magaling magturo. So, tinraining sila. Pero, ang nagpapalago pa rin ay ang Diyos. Diyos pa rin ang nagpapalago. Sa iglesia, sabi niya, Diyos ang nagdaragdag ng kaluluwa. Hindi tayo. Salamat kung ginagamit tayo. Thank God, dahil sa iyo napunta yung tao na yan dito. Pero ang Diyos pa rin nagdadagdag ng kaluluwa. Minsan yun nakakalimutan ng iba. Diba? Extreme sila sa kanilang system daw, kung ano-ano. Pero nakakalimutan nila na ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos ang nagdadagdag ng kaluluwa. Kay D12, G12, o ano pa mang klaseng 12 yan, o anong DD pa yan ng simbahan na kuwan, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Wala pa yan noon, dami ng lumalagong simbahan. Diba? Sabihin mo, ngayon lang, ganyan na. Kasi yun ang sakit nating mga Pilipino minsan, di ba? Pag, ay, effective yun, gayahin nga. So, yan. Growth is intentional. Kailangan gustuhin mo siya. Hindi yan automatic at hindi yan aksidente. Minsan sabi nila, ay aksidente lang, napunta ka sa magandang simbahan, magandang pastor, magaling. I don't believe. Hindi po ako naniniwala doon. May mga time lang, kaya ngayon, nag-uusap kami, ay yung anak niya pupunta dito. Sabi niya, pinapating ko din naman niya sa ibang simbahan, sa kanilang mga youth camp. Maatin naman. Pero,
Kaya sabi ko, at home lang siya dito. Parang kapalagayang loob niya yung mga kabataan dito. Magkaklase ba siya dito? Sabi ko, wala naman eh. Pero dito siya tutunduhay nag-aral. Kaya siguro, pero may mga gano'n naman talaga. Diba? Yung para bang mas makon yung espiritu mo. Diba? Pero hindi, it does not mean na mas magandang simbahan yan, mas magaling na ganito yan, o ganyan yan. Yung mas maayos din siguro yung building nila, di ba? O kaya di aircon siguro sila. Pero kahit di aircon yan, kung papasok ka doon, tutulugan mo lang, wala din yun. Di ba? Kahit anong galing nung nagtuturo, kung hindi mo rin lang naman pakikinggan, wala ding silbi yun. Kung hindi rin bukas yung puso mo, yung isip mo, sarado din, wala ding silbi yun. Kahit nga yung mga halatado naman na niluloko sila, pero nakikinig sila, nauuto sila. Di ba? Pero nagtuturo ng tama, hindi pinapakinggan, siyempre hindi sila sumusunod. Pero yung mga halatado mo naman na, di ba? Inuuto na lang, di ba? Pero nakikinig sila. Talagang kulang na lang kainin yung nagsasalita. Sa sobrang kaya sabi nila, mga bulag na tagasunod. Kasi nakikinig talaga sila. Yun yung kalagahan. Kaya sabi ni Jesus, I know my sheep. Di ba? They know my voice. Nakikinig sila. Kaya nga may hear and obey noon na seminar. Di ba? Alam nila yung aking tinig. Intentional. Growth is inevitable. Pag humiwalay ka sa cycle na to, walang mangyayari. Pero kung magpapatuloy ka, yun nga lagi kong sinasabi, basta nandiyan ka, nagpapatuloy ka, mabagal man o mabilis, I don't care. Ang importante, nakapokus ka sa Panginoon, nagpapatuloy ka, I assure you, 100%, lalago, mababago ka. Babaguhin ka ng Diyos. Amen? Mas mabilis nga lang yung iba. Proseso nila mas mabilis. Pero hanggat nandiyan ka, kahit sugatan, duguan, nandiyan ka pa rin, lumalapit sa Panginoon. Nagpapatuloy ka. Sigurado ko sa iyo, isang araw, magkakaroon ng turning point ang buhay mo. Babaguhin ka ng Panginoon. Because God is a God of change. Diyos ay eksperto sa pagbabago. Alam niyo ba yon? Kasi kilala niya tayo. Alam niya yung dapat ayusin sa atin. Alala niyo ba yung kwento ni Henry Ford? Diba? Dahil siyang gumawa ng sasakyan, so alam niya yung sira. So, ganun din ang Panginoon. Siya ang gumawa sa'yo. Kilala ka niya. Upside down, in and out. Kilala ka ng Diyos. Ako hindi ko kayo masyadong kilala. O some of you. Pero ang Diyos, kilala ka. As long as sumalapit ka sa Panginoon, as long as nagpapatuloy ka, huwag kang mag-alala. May grace, may biyaya ang Diyos. Babaguhin ka at babaguhin ka kahit ayaw mo. Sigurado yan. You can grow. Kasi ang Diyos ang nagpapalago. Pero kung sabi niya, ang simbahan ang nagpapalago, may problema tayo dyan. Maghanap na tayo. Alis-alis na tayo dito. Hanap na tayo ng ibang simbahan. Pero kung ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos ang nagdadagdag ng kaluluwa sa mga naliligtas, walang problema doon. Hindi issue dyan ang lugar, ang simbahan. Okay? At ito ay kailangan. Kailangan natin ito. Kaya gustuhin natin. Amen? Pag hindi mo na ginusto, wala na. Sayang. Pero sigurado, kailangan natin ito. Hindi ito optional.
Kailangan kasi natin. Pag kailangan mo, hindi mo yan gusto mo lang o hindi. Di ba? Hindi ganun yun. Hindi ito optional. Kaya nga si Jesus, nung sabi niya, when you pray, hindi niya sabi niya, if you pray. Di ba? Hindi sabi niya, kung mananalangin kayo. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka manalangin. Pwedeng optional yun. Ganun ang paglago. Kaya nga ang tawag sa church is a living organism. Isang buhay na organismo. Sabihin, lumalago, nagbabago. Amen? Gusto natin ang pagbabago. Magsisimula. Saan? Sa presidente. Ano ba yun? O sa atin mismo. Diba? Kaya yung isang dakilang naging presidente ng Amerika, diba? Pinagpala ang Amerika, sabi niya, huwag mong isipin kung anong magagawa sa ng gobyerno, isipin mo kung anong magagawa mo para sa gobyerno. Kilala niyo ba yun? Sino may statement na yun? Yeah, naging presidente ng Amerika. So, ganun din dapat. Huwag nating isipin kung anong magagawa ng Diyos natin. Isipin natin anong magagawa ko para sa iyo, Panginoon. At ang Diyos, makatarungan ng Diyos. Amen? Hindi niya palalampasin. Kaya nga may programa siya na rewarding, hindi lang salvation. Yeah, imagine mo yun. Yung mapunta ka lang ng langit, that's, di ba? Makatira ka lang sa isang bahay na maganda. Pero hindi lang natatapos doon. May programa pa ang Diyos. Nasa bahay ka ng maganda, magandang katawan, kasi perfect na yung katawan mo, pero meron pa siya tinatawag na rewarding. So kung ano man yun, hindi natin alam. Pero sabi nga natin, is a guaranteed. Garantiya yun ng Diyos. Okay? Pero siguro naman, pagdating doon, o hindi naman siguro, kasi mababago na tayo. Hindi na rin tayo maiinggit sa mga gantimpala ng iba. O siguro, makita natin, pero maging positive na lang. Di ba? Kasi wala nang inggit yung isip natin eh. Ay, di ba? Yung sabi ng Bible, makigalak sa mga nagagalak. So makikigalak na lang tayo. Hindi na siguro sabi natin, sana all. Wala na yon. Sa ganun tayo eh, di ba? Makikigalak ka, pero sana all. Wala na yon. Di ba? Pagdating doon siguro, makikita mo na lang, wow, makikisaya ka na lang. Yun yung toong pakikisaya. Pakikisaya sa kanila. Pero hindi mo na isasana all yun. Parang gusto mong kunin pa. Kasi kung ano yung meron ka doon, wala na. Yun na talaga. Kasi nabigyan na tayo ng pagkakataon. Amen? So bawat pagkakataon, samantalahin natin. Tayo sa mandaling yumuko. Okay, manalangin tayo sa Panginoon. Individual, personally, lumapit tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tawad. Kung mayroon man tayong dapat ihingi ng tawad sa Kanya sa mga pagkakataon na nasasayang natin. Oportunidad dapat nating gawin na hindi natin nagawa. O mga dapat nating hindi gawin pero ginawa natin. Kasi dalawa lang naman ang kasalanan. Ginawa mo at hindi mo ginawa. Parehas ng kasalanan yun. Dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Dapat nating gawin, hindi natin ginawa. Kasalanan yon. Pero kahit yung ginawa natin na hindi dapat nating gawin, just the same. Search our heart.
Tayo nang lumapit sa Panginoon. Tayo nang humingi ng tawad. Huwag na nating hayaan na siya pa yung pumitik sa atin para makita natin na ito ang tama, ito ang mali, o ito ang dapat nating ayusin. Mahal tayo ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya, minsan, dinidisiplina tayo. So sana wag na nating hayaan na disiplinahin pa tayo ng Diyos sa masakit na paraan bago tayo lumapit sa Kanya. Sumuko na tayo sa Panginoon. Unahan na natin siya. Bago niya pa tayo kumprontahin. God is a merciful God. Ang Diyos mahabagin. Ang Diyos mapagpatawad sa mga lumalapit sa Kanya. Hindi sa mga nagbabaliwala sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon. At hindi questionable yon. Gusto ng Diyos mapabuti ang buhay natin ngayon at sa hinaharap. Ang Diyos natin ay mabuti. Panginoon, narito po kami humaharap sa iyong trono ng biyaya. Hindi po kami karapat-dapat, pero dahil sa biyaya mo, Panginoon, minarindapat mo kami. And we thank you for that. Nakakahiya man, paulit-ulit, palagi na lang. Pero wala po kaming magagawa kundi sumuko sa inyo. Ulit-ulit yung mga bagay na ayaw mo, nasusuklam ka, na ginagawa namin. O mga bagay na binabaliwala namin na dapat namin gawin. Lord, forgive us. Patawad po ba ng Espiritu? Madalas nasasaktan ka namin. Nalulungkot ka sa buhay namin. Kaya nawawala yung apoy sa puso namin. At napapalitan ito ng kadiliman. Napapalitan ito ng maraming tanong sa buhay, reklamo sa buhay. Napapalitan ito ng kagulumihanan at pag-aalala at kawalan ng pananampalataya. Dahil ito, Panginoon, nasasaktan ka, nalulungkot ka. At maging ang apoy mo sa puso namin, minsan napapatay namin. Nanlalamig. Lord, forgive us. Come on, church. Maging totoo tayo sa harap ng Diyos. Kahit magkunwari tayo, hindi pa rin naman yan natatago sa Panginoon. Sumuko na lang tayo. Panginoon, ayaw namin masayang mga sandali, pagkakataon na binibigay mo sa amin para maging produktibo, para umunlad, para maging ganap ang aming buhay, para maranasan namin ang paglago, hindi lamang espiritual, maging sa mga material, pinansyal na bagay sa buhay namin. Patawad po, minsan, Panginoon, mas magaling pa kami sa iyo. Mga prinsipyo mo, hindi namin sinusunod. At nangingibabaw ang aming mga pananaw at sariling prinsipyo, o makataong pananaw at prinsipyo. Lord, forgive us. Forgive us, Lord, dahil nag-aasta kaming magaling dahil sa pagsuway namin sa mga prinsipyo, patakaran at pananaw na tinuturo mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita.
sa iyong mga buhay na salita. Salamat sa mga tao nagsakripisyo, nagpagamit sa iyo upang maging posible na maitala, maisulat ang mga salita mo na hindi nagmamaliw. Patuloy na aming nababasa, napapag-aaralan kahit sa mga panahon na ito at sa mga darating pang panahon. Dahil ang mga salita mo hindi lilipas kahit magunaw ang mundo. Ang mundo ay lilipas. Salamat sa mga tao na ito na naglaan ng oras ng kanilang panahon. Lord, sa paglapit nila sa inyo, susumamo po ako, pakinggan po ninyo kami. Matagal na nyo kaming kinahabagan, O Diyos. Ngayon, Panginoon, tuloy po kaming humihingi sapat at lakas na nagmumula sa inyo. Thank you, Lord. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy na pagtuturo mo sa amin. Give us a teachable heart. Break the pride of our heart. Lord, alisin mo, wasakin mo ang pagmamatigas, pagmamataas, pagmamarunong sa aming puso, sa aming isip. Na sa kaunting kaalaman at kahunungan naming nakamtan, naranasan, na masyado kaming nagmamataas sa iyo. Lord, forgive us. Alam namin walang higit na marunong sa iyo. You're omniscient God. You're omnipotent God. Alam mo lahat. Salamat sa karunungan na binigay mo, pinagkatiwala mo sa bawat isa. But Lord, gamitin namin to hindi para magmalaki, kundi maging daan, lalo po kaming mapalapit sa iyo. Karunungan na mayroon kami, magamit namin, na lalo kaming maging katanggap-tanggap, kagamit-gamit para sa inyo. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo mo sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Naintindihan mo kami bilang isang tao. Patuloy kang namamagitan para sa amin. Na sa bawat pagkakataon ang aming Ama ay nagagalit at gusto kaming durugin, gusto kaming parusahan. We thank you, Jesus, for your intervene, for mediating us. We believe, Lord, ikaw ay namamagitan para sa amin. Gaya ng pangako mo. And thank you for that. Dahil naunawaan mo kami bilang isang tao. Dahil ikaw noon ay nagkatawang tao din naman. Kaya naintindihan mo po kami. We thank you. Alam mo na kami ay mula sa alabok lamang. Kami mahina. But we thank you, God, for your grace. Salamat sa biyaya mo. Minarandapat mo kami. Thank you, Jesus. Salamat sa pagpapatawad. Lord, as we confess, as we come to you, Lord, we believe na tinatanggap mo rin. Tinatanggap mo kami, Panginoon, at pinapatawad. At dahil diyan, kailangan din naming tanggapin at paniwalaan na kami pinatawad mo, kami pinalaya mo. Kaya mag-isip kami, mamuhay kami ng isang pinatawad at pinalayang tao. Isang taong binago. Isang tao na yung pinagpala. Isang tao na yung tinubos at pinawalang bisa lahat ng kapangyarihan at sumpa ng kasalanan sa buhay namin. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you more.